glory. Glory, glory. Oh, we praise you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sambahin ang iyong dakila at banal na pangalan ng God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Opo, aming Ama at aming Diyos, dakilang hari, sa pangalan po ng bugtong mong anak na aming Panginoong Jesucristo, naririto muli kami, O God, lumalapit, dumudulog sa inyong Panginoon. Nagpapakumbaba po kami at inihingi po namin ang kapatawaran ang lahat-lahat po ng pagkakasala na aming pong nagawa. Sinarita, iniisip, Panginoon, na hindi naging kaaya-aya sa iyo. Father God, forgive us. Forgive us, O God. Cleanse us with the precious blood of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Ang halagang tunay ko na siyang bumuo dun sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. Oh, thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin na walang hanggan. Na muli-muli kami, Panginoon, ay patuloy mong iniibig ko, Lord God, pinapatawad sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na huwag na namin maulit ito, O God. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging kalugod-lugod na po sa inyong harapan, O God. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, dalangin nga po namin na maging isang mabangong samyo sa inyong harapan ang lahat ng aming gagawin. Father, itinataas po namin sa inyo, O God, ang iyong mga anak na gagamitin sa araw na ito, Panginoon. Mula po sa aming senior pastor, Pastora Sina Angeles, O God, na siya pong aming ina dito, Panginoon, sa PRC, O God. Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, pangangatawan, at maging ng spiritual niyang buhay, Panginoon. Kayo po ang magpala sa lahat ng aspeto, O Diyos. Salamat nga po, Panginoon, sa lingkod mong ito na ginagamit. Gabayan at patnubayan mo po siya sa kanyang patuloy na paglakad sa mundo ito, lalo na sa pangangalaga sa buong miyembro ng TRCF. Lord, salamat din po, O Diyos, sa iyong mga anak na patuloy na nanonood, nakikinig sa mga Facebook Live, O God. Kayo po ang magpala kung paano mo nga po pinagpapala ang iyong mga anak na narito, O Diyos, on-site. Ganun mo rin po sila pagpalain, O God, sa online. Thank you, O Lord. Gayon din, Panginoon, patuloy namin itinataas at tinutulog sa inyo ang bansa namin, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Lord, mula sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao, O God, kayo po ang magpala. Let the covering of your precious blood be with us, O God. Samahan mo nga po, Panginoon, ang iyong mga hinirang, Panginoon, magmula po sa presidente namin, Panginoon, down to our barangays, O God. Even yung mga nangangasiwa, Panginoon, ng kapayapaan, O Lord, hallelujah, sa aming bansa, kayo po ang patuloy na magpala. Thank you, Father God. At Lord, ang dalangin nga po namin na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming dalagitnaan. Hallelujah. We welcome you, O God, your mighty presence. And with you all the works of the devil na siyang gagamitin upang hadlangan ang gawain namin sa araw na ito. Itinataboy ka namin. Go to the field of fire where you belong. Hallelujah. Wala kang puwang sa lugar na ito. Nawa, Panginoon, ang banal mong Espiritu nga po ang malayang kumilos sa aming kalagitnaan. I-anoint mo nga po, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak na gagamitin sa araw na ito, O Diyos. Hallelujah. Sa aming praise and worship team, O Lord God. Kayo po ang patuloy na kumilos, O Lord God. Salamat nga po, Panginoon, even sa gagamitin mo magbibigay ng mensahe sa araw na ito, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Natunay nga po, O God. Hallelujah, wala kami magagawa kung wala ang pagsama mo, Panginoon. Nawa, O Diyos, katagumpayan, nawa ang ibus mo. Hallelujah, sa araw na ito, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Luwalhati sa iyo, Ama. At tunay nga pong lahat-lahat ng parangal, papuri at pagsambat, pasasalamat ay tanging sa inyo lamang namin iniaalay, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na ang Panginoong Jesucristo at ang lahat ng anak ng Diyos ay tumugol na? Amen! Amen! Handa na po ba magmuli ang lahat? Amen! Amen! Amen!
It's your love. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. What's your love? Save me, save me, and rescue me. Just a moment there, you set me free. I give you the glory, glory. I give you the glory, glory. I give you the glory, glory. Jesus, I give you the glory, glory. I give you the glory, glory. I give you the glory, glory. Jesus. Are you Lord? It's your love. It's your love. Oh, my God. Are you Lord? It's your power. It was your cross that saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. Give me glory, give me glory, glory. Give me glory, glory. Give me glory, glory. Jesus, I give me glory, glory. Give me glory, glory. Give me glory, glory. Jesus. That crown of thorns, you became my king forever. With that crown of thorns, you became my king forever. With that crown of thorns, you became my king forever. With that crown of thorns, you became my king forever. With that crown of thorns, you became my king forever. With that crown of thorns, you became my king forever. You saved me and rescued me. Just a moment there, you set me free. You saved me, God saved me. Oh, and rescued me. Just a moment there, you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Yeah. I am going to find you. Here I am, need you to me. To reach you, my offering, I have to ask myself one thing. How can I do anything but pray? I pray. You are God, you are Lord, you are all I live for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I live
You are all I'm living for. You are king of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord. You are all I'm living for. You are king of everything. I want my life to praise you. 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 Lord, we praise you, Lord. Ikutin mo yung worship mo natin. Hallelujah. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all I see. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the
armies, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who even when I don't feel it, you working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who Tunay nga ang Panginoon natin, kumikilos siya na hindi natin nakikita. Hindi man natin ito nararamdaman, 100% na kumikilos siya sa buhay natin. Amen po ba? Tunay na kumikilos siya sa buhay natin, hindi naman natin nakikita, hindi man natin nararamdaman. Lahat ng bagay, walang imposible sa Kanya. Lahat ng ito nagagawa niya. Lahat ng ito, walang imposible sa hanggang natin.
Muli natin siya papulihan. Muli ka natin siya. Bigyan natin lahat. Lahat na lang sa atin. Nasa kanya. Muli ba? Even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, God is the Lord, praise my God. that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, God is the Lord, yes, my God. that is who you are. 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 Let us worship our Lord. Hallelujah. Oh, para sikat kinalayakan natin. I worship you, Lord God. Tunay na Panginoon, kahit hindi namin nakikita, hindi namin nararamdaman, hindi nawawala at patuloy kang kumikilos sa aming mga buhay. Kaya namin sa iyo, Ama, pinupuri ka namin at sinasasalamatan. Tunay na ako, sa iyo lamang lahat, paraman, papuri at samba. Ang ngalan ng aming Panginoon Jesus, sa kanya Sige po, yung mga bata po, pwede na kayo umakyat sa taas. Meron po nagtuturo sa kanilang mga teachers. At yung mga bakante po sa harapan, pwede na po makakita. Praise God. Sige, sige. Yan. Para walang maingay, lahat ng bata doon sa taas, yung teachers, sa kanilang Sunday school. May mga teacher po nagagabay sa kanila. Praise God. Amen. Napakasarap talaga magpuri sa ating Panginoon. Amen. Glory. Hallelujah. At patuloy po tayong kakain. Hallelujah. At mabubusog sa kanyang mga salita. Yan. Praise God. Sige po, i-settle na natin yung ating mga sarili. Okay? Kayo po ay tatawagin ko na po ang kanyang lingkod, si Pastora Sinya Angeles. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Amen. Handa na po ba tayo? Amen. Kumain, pakainin ng ating kaluluwa sa araw na ito. Amen. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. Amen. So, handa na po natin ang ating mga sarili habang nagbiminister ang kanyang lingkod. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Danny.
Lord God, purihin ng Panginoon. Sapagkat muli tayo nagkakasama-sama upang mag-aaral ng kanyang banal na salita. Meron po bang bago ngayon dito? Na ngayon lang napunta dito? Lord God, welcome po kung meron bago. Welcome to the Risen Christ College. Purihin na makapangyarihan sa Diyos. Ngayon po ay may pag-uusapan po tayo about Christian growth. Yun po ang ating pag-uusapan. No? Kumusta po ang inyong buhay spiritual? Ilang taon na ba kayong Kristiyano? Siguro yung iba matagal na, hindi ba, no? At alam ko naman na bawat sa atin ay patuloy na nagpupuri sa Kanya. Alam niyo, gusto ng Panginoon na tayo ay kaya ang pag-uusapan natin ay a Christian growth. Di ba, nung nakaraan ay napag-usapan natin na ang isang Kristiyano, pag tinanggap ang Panginoong Jesucristo, siya ay bago ng nilalang. Amen po ba? At ang bawat tumanggap sa Kanya ay hindi ito basta-basta pagtanggap lang. Ito ay isang covenant. Nakipagkasundo ka sa Panginoon. Diba sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, ibig sabihin, ikaw ay bago ng nilalang, magmula nang tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay, at ang lahat ay bago na. Ang kahulugan nito, yung luma mong buhay ay iniwanan mo na. Iiwanan mo na yung lumang buhay. Ang kahulugan nito ay ikaw ay nakipag-covenant sa Kanya. Hindi ito basta-basta masisira. Ito ay isang kasunduan mo at ang Panginoon. Ikaw ang nakipag-kasundo sa Kanya. Kaya mahalaga lang na mahalagahan mo itong kasunduan ito. Na ikaw ay nilalang niya at ikaw ngayon ay sinilang na muli. Ikaw ay mayroong bagong buhay. At ang bagong buhay na yan ay dapat mong pangalagaan. Sa pagtanggap mo sa Panginoong Jesucristo, doon ka dapat patuloy na mag-umpisang lumago. Inaasahan ng Panginoon na lalago ka. You are a growing Christian. So yun po, no? Sa paglago mo sa iyong buhay Kristiyano, meron tayong dapat na isa-isip sa ating mga puso. Una po, sabi nga, a growing Christian thinks all about. Dapat na lagi natin isa-isip yung mga bagay na nasa langit. Sabi nga, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ito ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Lalo na po sa panahon ngayon, ano? Ang daming umaagaw sa ating pagiging Kristiyano. Lalo na yung nakaraang Sunday, sabi nga ni Brother Peter, meron ba kayong Bible? Oh, yes, meron Bible. Hindi na nagdadala ng Bible dahil merong sa cellphone. Pero gaano ba katagal ang pagbabasa mo ng Bible sa cellphone mo? Minsan sa cellphone mo, mas mahaba pa yung pagpapanood mo ng iba-ibang bagay na kung minsan ay nakakaabala sa iyo sa mga dapat mong gawin. Hindi mo alam kung gusto pala yung oras mo sa kapapanood mo, di ba? Pero sabi nga, bilang isang Kristiyano at lumalagong isang Kristiyano, ang dapat na tukukulan natin ay yung mga bagay na panlangit. Na kung saan naroon ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo may pangako siya. Doon sa John chapter 14 verse 1 hanggang 3, sabi niya, sa bahay ng aking ama, maraming mansyon. Pupunta ako doon, ipaghanda ko kayo. At kapag naipaghanda ko na kayo, babalik ako upang isama ko kayo.
Sapagkat kung saan man ako naroon, ay naroon din kayo. Yun ang pangako ng Panginoon eh. Ngayon kung pagbalik na dito at hindi tayo nakahanda, may sasama na kaya tayo. Kailangan, sabi niya nga, ang mga bagay na panlangit ang isa-isip niyo. So, huwag tayong umayos takbo ng mundong ito, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Sabi nga doon sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kang mag-iayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sabi niya mag-iba. There must be a transformation in our life. Kailangan meron pagbabago. Sa paanong paraan na magbabago? Sabi niya, sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, kalugod at ganap na kalooban niya. So, ibig sabihin, yung pagbabago natin, doon nag-uumpisa sa ating isip. Doon sa ating isip, doon kinokontrol, doon nag-uumpisa yung ating pagbabago. At upang patuloy ka lumago bilang a growing Christian, umpisahan mo na baguhin ang mga pag-iisip mo. Iwanan mo na yung mga bagay na dati natin ginagawian, na dati naiisip na hindi maganda, hindi ka lulugod sa Panginoon. Kaya ito ang pangaral ni Pablo, no? Sabi niya, nakikiusap siya. Kung babasahin mo yung Romans chapter 12 verse 1, sabi nga ito eh, I beseech you therefore, brethren. Sabi niya, nakikiusap ako sa inyo, ialay ninyo ang inyong buhay bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang dapat na pagsaba. So yun yung sinasabi niya, ialay natin ang ating buhay. Huwag tayong makiayon sa mundo ito. So yun ang unang-unang dapat nating gawin bilang isang lumalagong Kristiyano. Pag-isipan natin, gamitin natin ang ating isip sa mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Pangalawa, yung salita ng Diyos. Dapat hindi nawawala yun sa ating buhay. Yung Word of God. Focus on the Word of God. Sa pananalita natin, dapat makikita yung mga salita ng Diyos na nagbumula sa bibig mo. Sabi nga, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama. Nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Ibig sabihin, bilang isang lumalagong Kristiyano, andun yung pagbubulay-bulay natin sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ay, yun ang ating sinusundan. At hindi tayo nakikisama doon sa mga taong may masamang pag-iisip o masamang ugali. Hindi tayo nakikiayon sa kanila. Pwede tayo makipag-usap sa kanila, mas maganda kung sila ay mababahagi na natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo ang matatangay nila, kundi tayo ang matangay nila at madala natin sila para sumama sa Panginoon. So, tayo po ay dapat na nakapupot sa salita ng Diyos. A growing Christian ay dapat laging nagbabasa ng Bible. Amen po ba? Amen. Sabi nga, a growing Christian ay mayroong control sa kanyang mga sinasabi. Ang salita natin ay makapangyarihan. Kaya dapat lang natin na pag-ingatan ang ating mga sinasabi. Kaya meron tayong disiplina at merong control sa ating pananalita. Kung minsan ang mga sinasabi natin ay hindi natin mapigilan at nakakasakit tayo ng damdamin sa ating kapwa. Kaya dapat lang na matuto tayo na pag-ingatan ang mga lumalabas sa ating mga bibig. Huwag tayong gumamit ng mga salitang hindi maganda na makaka-apekto doon sa sinabihan natin at lalo na din naman doon sa mga nakakarinig sa mga nakakakilala sa atin. Kailangan gumamit tayo ng mga positive words. Huwag tayong gumamit ng mga negatibong salita. Dahil lalo na kung ikaw ay Kristiyano at tinitingnan ka sa bawat salitang nagmumula sa iyo. At kung may marinig sa iyo na hindi maganda, baka mapulaan ka pa. At sino ang pinupulaan? Kundi ang Panginoong Jesucristo. Yung nasabi, Kristiyano ka ba naman? Bakit ganyan ang lumalabas sa bibig mo?
So pag-ingatan po natin ang ating mga sinasabi. Sapagkat ang salita natin ay makapangyarihan. Sabi nga doon sa Mateo chapter 12, verse 37, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabulahang salitang sinabi niya. So, ibig sabihin, bawat salita natin ay pananagutan natin. We are accountable sa lahat ng mga salitang lumalabas sa ating bibig. At ang sabi doon, kawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyo mga salita. So yun po yun. Kaya mag-ingat po tayo. Sabi nga dito sa Psalm, isang panalangin na naway ang mga salita ko at kaisipan ay kalugaran mo, Yahweh. Manunubos ko at kanlungan. Ito dapat maging panalangin din natin. At sa bawat sasabihin natin, ay balubod ang Panginoon sa mga lumalabas sa ating bibig. So mag-ingat po tayo sa ating mga pananalita. Kaya ang mga sinasabi natin ay maaaring maging dahilan upang ito ang maging direksyon ng iyong buhay. Sinasabi mo na ganito ganyan ay yun ang magdadala sa iyo para dalhin ka sa ganung mga bagay na sinasabi mo. So, at ang mga sinasabi natin, sabi nga, ay maaaring makasira sa atin. No? Ang pananalita natin, sabi nga, death and life are in the power of tongue. Ang death and life, buhay at kamatayan ay sa dila na kasalatan. Kaya pag sinabi mo, ay maaaring makamatay, at maaaring makapagbigay ng buhay. Kapag sinasabi mo ito, ano ang sinasabi mo, aanihin mo yun. Aanihin mo. Mararanasan ito. Kaya kung sinasabi mo positibo, makakaranas ka ng positibong buhay. Kung puro negatibo ang sinasabi mo, puro negatibong buhay ang mararanasan. So yun po, pag-ingatan po natin yung ating mga sinasabi. Lalo na po yung ating dila. No? Ang ating dila, sabi nga sa James, ay napakaliit. Pero kaya nitong pumatay o sumunod o magpakalat ng isang maging dahilan upang makasira ng iyong buhay. So, pangatlo, sabi nga, kailangan meron tayong pananampalataya. Faith with action. Yung pananampalataya natin ay dapat meron kasamang gawa. So, una, isip natin, gamitin natin para sa Panginoon. Pangalawa, yung pananalita natin ay ingatan natin. Pangatlo, yung pananampalataya mo ay dapat mayroong kasamang gawa. Yung pananampalataya ay makikita sa isang tao. Katulad ng ginawa ni Noe, no? Dahil sa kanyang pananampalataya, sumunod siya. Sabi nga doon sa Hebrews chapter 11, verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Hindi pa niya nakikita pero pinanampalatayanan niya. Ang sabi sa kanya ng Diyos, gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito ay inahatulan ng sanlibutan. Ngunit si Noe ay binilang ng matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. So yun po, yung pananampalataya dapat may kasamang gawa. May kasamang action. No? So yun po yung dapat na makita sa ating buhay. Na huwag tayo mag-alilangan sa salita ng Diyos. Kinakailangan makita sa atin yung pananampalataya na pinaniniwalaan natin, kaya tayo gumagawa. Sa buhay ni Noe, pinakita niya yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa Panginoon. Ganun din naman tayo. Di ba sa buhay natin, andun yung kinakailangan na yung pananampalataya natin ay may kasamang pagsunod sa Panginoon. Pero po yun, yung pagsunod ay ginagawa ng mga alagad yung una pa. No? Dahil sa pagsunod nila sa Panginoon sa Kristo, nagampanan nila yung mga dapat nilang gampanan. Diba, no? Sabi nga, dito sa Marcos 6:20, sabi doon, sumunod nga at nangaral ang alagad sa lahat ng dagat. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ko. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na pinagkaloob niya sa kanila. So yun po yun, no? Kapag sumusunod tayo sa Panginoon, merong pangyayari, ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadalo. Di ba? Yung mga alagad,
dahil sa kapangangaral nila, sa pagsunod nila, andun yung the power of God ng Holy Spirit ay kasama nila. Kaya makikita natin sa kung paano nananalangin ang mga apostol at kung paano pinagaling ang ibang tao sa pamagitan ng pagsunod nila sa Panginoon. Nangaral sila at ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy. Andun yung miracle healing power na dumadaloy sa kanila at sa pamagitan nila ay gumagaling yung kanilang mga ipinapanalangin. So po yun, growing Christian ay dapat meron pananampalataya na may kasamang pagsunod at hindi dapat mawala yung pananampalataya mo na may kasamang gawa. Dahil nga, kung walang gawa, ang pananampalataya ay patay. Diba? Yun, malimit natin nababasa yun. Faith without work is dead. So yun po yun. Kaya mahalaga na tayo ay pananampalataya natin ay makikita sa ating buhay. Ngayon din naman, ang Panginoong Jesucristo, inuutusan niya tayo. Yung pananampalataya na natanggap natin ay dapat maibahagi din naman natin sa iba. Yung pananampalataya mo na pinamumuhay mo ay dapat makita din sa iba. Kaya sabi doon sabi ng Panginoon dito, kayo din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ano ba yung ilaw na nakikita sa atin? Yung ilaw na tinutukoy doon ay ang Panginoong Jesucristo ay nasa iyong buhay. Pinamumuhay mo ang kanyang mga pinapangarap. Ibig sabihin, sumusunod ka sa mga alituntunin ng Panginoong Jesucristo. Ang sinasabi ng Panginoon ay ibahagi mo, ipakita mo sa pamagitan ng mabubuting gawa para maluwalhati ang makapangyarihan Diyos na nasa langit. Ibig sabihin, kapag nakikita sa ating buhay ang isang Kristiyano na nakaranas ng kaligtasan, nakatanggap ng kaligtasan, ay dapat maibahagi din naman natin sa iba. So po yun, yun po yung dapat na makita sa atin. Sabi ng Panginoon, let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father, which is in heaven. Kailangan magliwanag tayo. Kailangan sa pagliwanag mo, yung nadidiliban na tao ay madala mo. Ibig sabihin, yung mga tao na namumuhay sa kadiliman ay madala mo sa liwanag. Ang kahulugan lang nun ay madala mo sila, maakay mo sila na mananampalataya tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Magagawa ba natin yun? Amen. We can do it because the Holy Spirit is with us. Magagawa po natin yun. Ang Banal na Espiritu ay tumutulong sa atin. So yun po yun, no? Ang pananampalataya ay meron kasamang gawa. Sabi nga, a growing Christian ay gumagawa na may kasamang pag-ibig. So kung wala kang pag-ibig, sabi nga, ay baliwala. Sabi nga doon sa Matthew chapter 5 verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga parasyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit sinabi ito ng Panginoong Jesucristo? Kung ang pagsunod ay katulad lamang ng mga tagapagturo ng kautusan, mga eskriba ito, mga scribes, at mga parasyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi nga, ang mga parasyo, o eskriba, o tagapagturo ng kautusan, nagtuturo sila, pero hindi naman nakikita sa kanilang buhay. Ibig sabihin, sa salita na, wala sa gawa. Kung minsan kinakalaban pa nila ang Panginoong Jesucristo yung panahon niya. Kaya sabi ng Panginoon, kung ang pagsunod ninyo ay katulad lamang ng ginagawa ng mga tagapagturo ng kautusan at mga parasyo, ay baliwala. So, ang pagsunod ay dapat nasa puso at mayroong kasamang gawa. So, yun po yun ang dapat makikita. At mayroong higit sa lahat, mahal mo, kaya mo ginagawa yun. Mahal mo ang Diyos, kaya mo ginagawa yun. Mahal mo yung taong gusto mong mabahagi na na yung mga salita, kaya mo ginagawa ang bagay yun. Ikaw ay lumalago bilang Kristiyano kapag nagagampanan ang paggawa na may kasama pag-ibig. So po yun, no? Sabi nga, mga anak, huwag tayong magmahal
sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit, ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng mga gawa. So, sabi nga, yung pag-ibig mo, may kasamang gawa. Ang gawin lang nun, kung mahal mo ang isang tao, siyempre, andun yung encouragement mo sa kanya, andun magbibigay ka sa kanya ng tulong, andun yung minsan bibigyan mo siya ng regalo, di ba? Dahil mahal mo siya. At kung mahal mo ang isang tao, hindi mo siya bibigyan ng kapighatian. Hindi mo siya palulungkutin, at hindi mo siya, siyempre, dapat mapasaya mo siya. Di ba? So, yun po yun. Hindi lamang sa pananalita, kundi sa pamamagitan ng mga gawa, ay makipakita natin ang ating mga ang ating pagmamahal sa Panginoon, ang ating pagmamahal sa ating kasama. So po yun, no? A growing Christian ay may kasamang pag-ibig sa kanyang mga ginagawa. A good Christian, ang lumalagong Kristiyano ay dapat mayroong magandang attitude sa kanyang buhay, sa mga responsibilidad na binibigay sa kanya. A growing Christian must have a good attitude toward responsibilities. Meron yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi nga, lagi natin narinig yung pastora, sa ating mga kapatid, yung brother, Peter, sa mga nangangaral dito, meron tayong talento na tinanggap. Ang talento yun, meron kang responsibilidad na dapat mong gampanan. Yung talento na ibinigay sa iyo ay accountable ka sa Panginoon. Isang halimbawa dito ay yung ginawa ng talento. Ano ginawa mo sa talento ibinigay sa iyo ng Panginoon? Ang isang halimbawa dito ay yung the talent, the parable of the talent. Di ba? Yung parable of the talent, binigyan sila ng mga talento. Yung kasi yung may-ari ay umalis para magpunta sa malayong lugar. Yung isa ay katulong niya, tiwala niya, ay binigyan niya ng 5 talento. Yung iba, 2 talento. At yung isa naman ay 1 talento lang. So, binigyan niya ang bawat ayon sa kanyang kakayahan. So, ang bawat sa atin, ay binibigyan tayo ng ayon sa ating kakayahan. Ano bang ginawa natin sa talento yung binigyan sa atin? Baka pinababayaan natin yung talento. No? Ibig sabihin yung talent na binigay sa'yo. Makikita natin dito na yung attitude mo sa binigay sa'yo ay dapat, you must be a good steward. Ikaw ay dapat na maging mabuting tagapamahala sa ibinigay sa'yo ng Panginoon. Yung buhay mo dapat napapangalagaan mo ng maayos. Yung ibinigay ng pera sa'yo, dapat maayos ang paghawak mo. Hindi mo dapat magamit sa mga kung ano-anong pagsusugal, di ba? Ganun. So, ipag-ingatan po natin yun. So, makita natin dito na yung 5 talento at 2 talento, they are responsible. Responsable sila. Dahil yung 5 talento ay napaunlad niya. Naging doble yung kanyang talent. At yung 2 talento naman, ganun din ang ginawa niya. Naging responsible din siya at ipinangalakan niya at siya ay kumita rin ng tropa. So, ibig sabihin na doble din. Pero yung isa, anong ginawa niya? Tinago niya. Binaliwala niya. Yung binigay sa kanya ng kanyang, halimbawa, binigay sa atin ng Panginoon, huwag nating baliwalain. Huwag nating baliwalain yung mga karunungan natin, kaalaman natin, yung mga talent na binigay sa atin, huwag nating baliwalain. Sabi niya, gamitin natin ito. So, anong nangyari pagka binaliwalaan natin ito? Yung talentong binigay sa'yo, kukunin sa'yo. Mawawala yun sa'yo. At anong mga sama pa doon, itatapong ka. Pababayaan ka niya. Ilalabas ka niya. Papaalisin ka niya sa kanyang masasabi natin sa kanyang pangangalaga. Mari pabayaan ka niya. So pag-ingatan po natin, we must be responsible sa ating mga talentong pinagkakilala sa atin. So yun po yun. Mayroon kang magandang attitude sa talent na binigay siya. At ngayon din naman, kinakailangan, a growing Christian ay dapat maging mapagkumbaba sa harapan ng Panginoon. Humbleness, katulad ng Panginoong Jesucristo, no? Siya ay sumunod sa Ama at siya ay nagpakababa hanggang sa mamatay siya, masunod lamang ang Ama.
kinakailangan ay makita sa atin ang pagiging mapagpakbo. Isang halimbawa nito ay yung parang sila ang maniningil ng buwis. Nanalangin sila, umakyat sila, pumasok sila ng templo. Anong ginawa nung maniningil ng buwis? Sabi niya, nanalangin siya, ang panalangin niya ay tinataas niya yung kanyang sarili. Sabi niya, nag-ayuno ako, nagbibigay ako ng tithes, sabi niya gano'n. Hindi ako katulad ng, parang sinabi niya, hindi ako katulad ng hindi ako katulad ng taong yun, na. So, ibig sabihin, tinataas niya ang kanyang sarili. Yung Pariseo, tinataas niya ang kanyang sarili. Pero yung maniningil ng buwis, anong sinabi niya? Nandun lang siya sa malapit sa pintuan ng church o ng templo. Sinasabi niya, Panginoon, nagpapakumbaba siya, patawarin mo po ako sa aking kasalanan. Andun yung kanyang paus-pusong pagpapakumbaba. Andun yung kanyang humbleness. So makita natin dito sa Lucas chapter 8 and verse 9 hanggang 14 na pinatawad ng Diyos ang maniningil ng buwis kaysa doon sa Pariseo na itinataas ang kanyang sarili. Kaya nga sabi, ang nagpapakataas sa kanyang sarili ay pinatawad na. Ang nagpapakababa ay itinataas. Kaya mag-ingat po tayo. Sabi nga dito, mga kapatid, bilang mananampalataya kay Hesus Kristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Huwag magmataas, be a good minister of Christ. Huwag tayo magmataas. Ibig sabihin, ituring natin ang ating kapwa na kung pahalagaan natin, huwag natin silang ibaba. So, at kung maaari nga ay be a good minister, sabi nga, sa kapwa natin mananampalataya. So yun po yun. Ang attitude mo ay dapat nakikita sa'yo. A growing Christian must have a good attitude towards sa mga responsibility na ibigay sa kanya. So yun po yun, no? Your attitude. Una, your thinking must be maayos. Pangalawa, yung pananalita mo ay dapat walang mga negative words. Pangatlo, yung action mo dapat may kasamang gawa. Pang-apat, yung attitude mo ay dapat nakikita sa iyo kung paano ka maging responsable sa mga talento yung pinagkaloob siya. At sabi pa nga, yung panglima ay yung mga reaction mo na nakikita sa iyo. Kapag nakaranas ka ng pagsubok, anong nagiging reaction mo? A growing Christian ay dapat alam kung paano ka tumugon sa mga trials na nararanasan mo. Katulad ni Job, di ba, no? Paano tumugon si Job sa kanyang naranasan? Kung babasahin natin si Job, sabi nga, namatay yung kanyang mga anak, ang mga baka at mga asno ay ninakaw, kinuhaan ng gidat ang mga tupa, namatay lahat, sinalangin ang mga kaldeyo, ang sip, at kinuha ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga nagpapastol. Ibig sabihin, ang pangyayari ito ay isang araw lang. At sunod-sunod na nangyari. Nauubos lahat ang kayamanan. Pero mo yung kanyang 10 anak, 7 lalaki, 3 babae, namatay lahat yun, nabagsakan dahil sa pag-iba ng bahay. At tapos yung kanyang mga alaga, sunod-sunod na nangamatay, pinagnanakaw, at anong nangyari? So, makita natin dito, paano siya tumugon? Kapag nangyari yun sa'yo, na biglaan, halos sa araw lang, biglang parang, ano yung masasabi mo? Ano yung isipin mo? Siguro sisisihin mo, Lord, bakit mo? Pero ba yan? Di ba? Sabihin mo gano'n, di ba? No? Napakasakit na isipin, no? Na makaranas ka ng gano'n, pero mo, namatay lahat ang anak. Yung anak na lang na 10 namatay. 3 babae at 7 lalaki. Tapos lahat ng ayot niya, lahat ng alaga niya, namatay. Yung mga tauhan niya, namatay. So, anong iisipin mo? Siguro,
baka sisihin mo siguro, di ba? No? Baka hindi mo na, bakit ganito ang nangyari sa buhay mo? Baka sabihin mo, di ba? No? Pero si Job, anong ginawa niya? Anong ginawa nito? Sabi nga, makikita natin ito kung paano tumupad si Job sa kanyang karanasan niya. Ang ginawa ni Job, sabi doon, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ganun, sumamba siya, nagpatira pa sa Diyos. At sabi nga doon ay, sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. So, sa kabila ng mga pangyayari ito, hindi niya sinisi ang Diyos. Kaya hindi siya nagkasala laban sa kanya. So, yun po yun. Yun yung pangyayari sa buhay ni Job. Nangyari yung, kung titignan mo, si Job wala namang kasalanan, di ba? Maayos ang kanyang buhay. Pero bakit nasubok yung kanyang buhay sa ganun? Dahil kay Satanas. Ginawa ni Satanas. Kaya sa Satanas ay nakita niya si Job kung paano ito sumamba. Kaya ang nangyari ay hinamon niya si God. Pero si God, alam niya naman kung ano ang pagkatao ni Job. Ang bawat isa sa atin, alam ni God kung anong pagkatao natin. Kilala niya tayo. Kaya ang mga saloobin natin ay alam na alam niya. Kaya kung tayo man ay nakakaranas ng pagsubok, ano ang dapat na maging tugon sa mga trials na pagsubok na ating nararanasan. So yun po, isang halimbawa ito na pinakita sa atin na ang sabi nga, lumapit tayo sa Panginoon. Call on the Lord. Sabi nga, call on the Lord and I will answer thee. I will show you mighty things, great things. Sabi nga, Jeremiah 33:3, yun sinabi nito. Lagi tayong tumawag sa Kanya. Sa lahat ng bagay, anong pangyayari sa ating buhay, sabi nga, in everything give thanks, for this is the will of God. Pasalamatan natin. Dahil siguro, meron itinuturo ang Panginoon kung bakit tayo nakakaranas ng ganun mga bagay. So, a growing Christian, dapat meron positive reaction sa mga kanyang nararanasan. Amen po ba? So, yun po yun, no? Sabi nga, a growing Christian ay marunong magpala. Marunong magpala siya. Anong ginagawa niya? Sabi nga, yung mga nakaaway mo, papapalain mo pa. Sabi ito sa Lucas chapter 6 verse 27-35, sabi ng Panginoon, subalit sinasabi ko sa inyo, sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napupun sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. So ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Ano ang magiging reaction mo sa iyong nakagalit na kapitbahay? Sa iyong nakasagutan na kaopisina o sa trabaho o meron ka nakabanggang isang tao na hindi mo palala pero nagalit sa iyo. Ano ang magiging reaction mo? Sabi nga ng Panginoon dito, mahalinin ko ang inyong kaaway. At sabi doon, gawan mo ng mabuti. Sabi nga, yung masamang ginawa sa'yo, gantihan mo ng mabuti. O yung binato ka, batribo rin. Di ba? So yun po yung tinuturo sa akin ng Panginoon. Sabi niya, pagpalain mo yung gumagawa sa iyo, hindi paganda. Ipanalangin mo. So yun yun. Yung mga tinuturo sa atin nito. A growing Christian, tayo lumalagong Christian, dapat natututunan natin. Mahirap gawin, hindi ba kung minsan, lalo na pagkaaway mo, makita mo lang, iiwasan mo na, makita mo lang, nakasimatot ka na, ang hirap, hindi ko ba? Pero ang tinuturo ng Panginoon, ay, mahalin mo. Mahalin mo siya. Hindi ba ang hirap mo, no? Pero yun nga ang sabi ng Panginoon love your enemy. Tapos, gawin mo pa ng mabuti. Tapos sabi niya pa, pagpalain mo pa, ibig sabihin, siguro magdala ka pa ng regalo, patawarin ka ako, ito, regalo ko siya. Di ba gano'n? So yun po yun, no? So yung mahalaga na nahihit sa ating buhay. At higit sa lahat, andun yung pinapanalangin mo siya. Pinapanalangin mo siya. At sigurado, ang Panginoon,
ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa buhay niya. Ay po ba? Yun po yun. Sigurado po yun ang kapangyarihan ng Diyos ay makikita kadadaloy sa mundo. Matuto tayo. Growing Christian ay dapat marunong tayo magpala. Ang lumalagong Kristiyano ay dapat marunong magpatawad. Hindi yung pinatawad na kita pero huwag kang magpakita sa akin. Pinatawad na kita pero pag nasa lobo mo, nakasimangot ka. Pero sabi nga, ang growing Christian ay dapat talaga marunong magpatawad sa kanya kapwa. Mahalaga po yun. Dahil ang Panginoon nga, di ba, nagpatawad siya. So dapat lang na tayo man ay marunong magpatawad. So, ano ang sabi, isang halimbawa nito ay si Stephen o si Stephen. Sa Acts chapter 7, mababasa natin kung paano nakaranas si Stephen. No? Sabi doon, at pinagbabato nila si Stephen, nananalangin naman ng ganito. Panginoong Isus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Stephen at sumigaw ng malakas. Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan ito. Kung nabasa niyo ang buhay ni Stephen, ay kinalagkat siya ng mga tao dahil sa pangangaral niya patungkol sa Panginoong Jesucristo. Yung mga tao, galit sa kanya. Kaya kinalagkat siya at pinagbabato. At ang saksi doon, kung nabasa niyo, andun si Pablo, si Saulo, ang dati niyang pangalan. Si Saulo, siya pa yung nagbantay ng mga damit ng mga nambabato kay Stephen. Si Stephen, nung bago siya malagutan, inabi niya na, Panginoong Isus, tanggapin mo po ang aking espiritu. At ang sinabi niya doon, sabi niya, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan dito. At doon yung pagpapatawad. Pero mo, pinatay ka na, bago ka namatay, yung mga pumapatay sa iyo, ay sinasabi mo na, huwag mo po silang papanagutin sa kasalanan nila. Isang ng puso ni Stephen. Kung ikaw talaga ay growing Christian, andun yung pagpapatawad. Minsan may narinig ako sa radyo na yung kanyang anak ay na-rape. Pero yung nang-rape ay matutulong patawarin ng mga. So yun po yun. No? Kasi yun po ang itinutulong sa akin ni God, ng Panginoon Diyos mo. Na tayo ay matutulong magpatawad. Kung hindi ka magpapatawad, anong sabi? Hindi ka rin patatawarin ng Diyos ang nasa langit. So yun po yun. A growing Christian must have a forgiving reaction sa kanyang kapwa. At sabi nga, ang Panginoon Jesucristo, di ba? Nung siya ay pinako sa krus, nung siya ay naghirap, pinatawad niya ang mga nagpako sa kanya. Di ba? Sabi nga dito, Jesus prayed for the forgiveness of those who crucified Him. Pero sa Luke chapter 23, verse 34, bago namatay ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kailang ginagawa. So yun po yun. Dapat sa nakikita sa atin, bilang tayo lumalagong Kristiyano, andun yung ating pagpapatawad. So, nakapagpatawad na ba tayo? Baka meron pang hindi tayo, baka meron pang hindi mga kakilala natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, kasama natin sa buhay, na hindi pa natin pinapatawad. Kailangan matuto tayo magpatawad. Amen po ba? Even the Lord Jesus Christ, no? Pinatawad niya yung mga pumatay sa Kanya. Diba? At binigyan niya naman ng buhay. Diba? O yun po yun. Sabi matuto po tayo magpatawad. So, a growing Christian must have an intimate relation with God. Kapwa, mananampalataya. Dapat meron tayong intimate relation. Ano yung intimate relation na sinasabi? Close relationship. Malapit na malapit ka sa Kanya, nasabi mo sa Kanya ang lahat ng problema mo, baga sa wala kang may tatago sa Kanya. Yung intimate relationship, yung walang lihiman. Walang taguan. So,
Minsan, sa mag-asawa, nagtataguan na. Di ba? Sa kaibigan mo, sa boyfriend mo, o sa sweetheart mo, minsan nagtataguan kayo. So, minsan, ganun nakikita sa buhay natin. Pero a growing Christian must have meron kang magandang relasyon, higit sa lahat sa Diyos. Pangalawa, sa iyong kapwa, sa iyong kapatid sa pananampalataya, at lalo na sa iyong pamilya. So, yun po yun. Kailangan meron kang a close relationship. Kasi pag wala kayong close relationship, minsan may problema na pala yung isa, hindi na nagsasalita. Nakatbuk na lang sa isang tabi. Ikaw naman galit na galit. Ano mo ginagawa mo dyan? Bakit ganyan dyan? Hindi mo alam, may problema pala yun. Hindi mo pala, meron siya sa malaking ginadala sa kanyang dibdib. So, kinakailangan talaga, meron kayong intimate relationship. Ibig sabihin, meron kayong pag-uusap. Meron kayong unawaan sa isa't isa. At meron higit sa lahat yung pagkakaisa. So, yun po yun. A growing Christian must have a tip. Meron kang relasyon sa Diyos. So, kaya ang relasyon mo, kung meron kang relasyon sa Diyos, lagi kang tumatawag sa Kanya, lagi kang nanganalangin sa Kanya. Lagi kayong nag-uusap. Ganun din naman sa iyong kapwa. Kung meron kang close relationship sa iyong mahal sa buhay, lagi kayong nag-uusap. So, yun po yun. At sinasabi ng bawat sa kung ano yung kanyang problema at kung ano yung kanyang nararamdaman. So, yun po yung sinasabi, meron kang talagang relasyon sa Kanya. So, yun po yun, no? Sabi nga dito, no? Yung relasyon mo sa Panginoon, anong ginawa mo? Yung relasyon mo sa kaibigan mo, sa kapwa mo mananampalataya. Anong ginawa nila? Ang panahon na yun, sabi doon, sa Acts chapter 2, verse 42, nananatili sila sa itinuturo ng mga apostol. Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin. So, dahil sa kanilang relasyon, andun yung nananatili sila sa itinuturo ng mga apostol. Ibig sabihin, yung mga turo ng Panginoong Jesucristo ay tinuturo din ng mga apostol. Andun yung nag-aaral sila, nag-uusap sila. At ang sabi dito ay, at ang sabi dito ay, ito, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, no? Sa pagpipira-piraso ng pagsasama-sama, fellowship. Meron silang fellowship, no? At ang sabi nga dito, sa pagpipira-piraso ng tinapa, yung ating breaking of the bread, yung ating Holy Communion, ginagawa natin yun dahil inaalala natin kung paano ang Panginoon ay naghirap, nagdanas ng kanyang, kung paano siya namatay, kung paano talaga naranasan niya yung hirap doon sa cross ng Kalbaryo. At sa pananalangin, ibig sabihin, nagpapanalanginan sa isa't isa. Doon sa verse 44, sabi nga dito, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya. At ang kanilang mga bumabalik. At ang kanilang mga ari-arian ay para sa lahat. Ibig sabihin, andun yung sharing. Andun yung sharing. Yung, kung ano man mayroon siya, at wala yung isa, andun yung natutulungan sila. Nagbibigayan. No? So, sabi nga dito, pinamamahagi ang kanilang mga ari-arian at para sa kanilang lahat. Sabi nga dito sa verse 4, araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo. So every day, nandun sila sa templo. Tayo ba araw-araw nandito sa church? So, minsan nga sa San Diego, wala. Minsan hindi pa makapunta yun. So, ito araw-araw, sabi nila, nasa templo sila. Pero tayo dapat, huwag natin palampasin yung linggo na wala tayo. Kailangan every Sunday, nandito tayo. Dahil yun ang hinihingi ng Panginoon, di ba? Sabi niya, ibigay mo sa akin ang araw ng linggo. Yung 6 na araw sa'yo na, pero yung isang linggo, bigay mo sa kanya. Ito, sila, sabi nila, araw-araw, nagkakatipon sila sa templo. Masaya nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. So, ibig sabihin, kahit na sa kanilang tahanan, andun yung communion, yung kanilang pag-sharing ng tinapay. So, pag-aalala nila, ginagawa yun kahit nasa loob ng kanilang tahanan, naalala nila ang Panginoong Jesucristo. Doon sa buhay na ginawa niya ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Yan ito ba? At sabi nga dito, mayroong malinis na kalooban. Andun yung tinatawag na honesty, faithfulness.
may kasapatan sa isa't isa. Yun po yun. No? A growing Christian ay dapat nakikita sa atin. Glory to God. So, sabi po dito, a growing Christian ay dapat maingat sa pakikipag-usap sa mga unbelievers. Be careful not to develop intimate relationship with ungodly and become part of their ungodly activities. Pwede tayong magpag-usap, pwede tayong magpag-kaibigan, pero huwag tayong padala sa kanilang mga hindi magagandang bagay na ginagawa. Huwag tayong umayad doon. Kung maaari, tayo ang makapagikayat sa kanila. Amen po ba? So huwag natin iwasan, ang gawin natin, kaibiganin natin para masira natin ang Word of God. So yun po yun, no? Ang nakikisama, sabi nga doon, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Doon sa Kawikaan, sa perfect and perfect. Kung ang kasama mo ay matalino, siyempre, yung talino niya ay maaaring may pasa sa iyo. Pero ang kasama mo ay mangmang, baka maging mangmang ka na rin. Di ba? So, piliin natin yung pagiging kaibigan natin, magiging sasamahan natin. Mas maganda yung kasama matalino para ikaw yung tulino din, di ba? Yun po yun, no? So, a growing Christian, dapat mag-ingat po tayo. Be careful sa mga karelasyon natin. Kasi kung ano yung ginagawa ng karelasyon mo, sigurado, baka maapekto. Sigurado maapekto ng tao. Kung ang ginagawa niya ay, halimbawa, magpunta sa mga sa sugalan, magpunta sa o drug, o kung ano-ano man, sigurado, apektado. At pag nahuli yun, baka ito, kasama mahuli din. Diba, no? Pero kung kasama mo matalino, hindi, magiging maganda ang iyong buhay. Kaya mag-ingat po tayo sa pakikipagrelasyon, lalo na doon sa mga unbeliever. So, kaya mas maganda na lagi tayong makikipag-usap sa ating kapwa, mananampalataya. Palakasin natin ang isa't isa. Amen po ba? Glory to God. So yun po, yun, no? A growing Christian always desire to be filled with the Holy Spirit. Kung gusto natin na tayo ay mapuspus ng banal na Espiritu. Bakit? Para magawa natin, magampanan natin yung pinagkakatiwala sa ating Panginoon. Sabi nga, striving to be fruitful in making a disciple. Ito ay isang utos sa atin ng Panginoon. Na maghangad tayo, gumawa tayo magkaroon tayo ng effort para magbunga. Para ang bunga hinihingi sa atin ay yung makita yung pagiging isang masunuring Kristiyano. Bunga na hinihingi sa atin ng Panginoon Jesus. Sabi nga, be fruitful. Pinili tayo ng Panginoon, di ba sabi nga, doon sa John chapter 15, verse 16, you did not choose me, but I choose you. No? And appointed you to go and bear much fruit. And that fruit should be lasting. Sabi ng Panginoon, no? Hindi kayo pumili sa akin, ako pumili sa inyo, pinili ko kayo, appoint ko kayo, para ano? Para magtulong. At ang bunga ay dapat na manatili. So yun po yun. At inuutos din sa atin na ibahagi natin doon sa Matthew chapter 28, 19-20, di ba sabi niya, make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. So may tungkulin po tayo ng dapat gampanan bilang lumalagong Kristiyano. Huwag po natin kalimutan yung ating mga nababasa. Kasi growing Christian, bilang pagtatapos, sabi nga, ay mga kapatid, lagi nyo sa isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapulit-pulit. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalahan. So yun po ang laging isa-isip natin. Yun ang sinasabi sa atin ni Pablo sa Philippians chapter 4, verse 8, and become a mature Christian. Amen po ba? Hangarin po natin na tayo maging mature Christian. Glory to God. Purihin ang Panginoon. So dali po tayo Father in heaven, in the name of Jesus, once again, we humbly bow down before the throne of your grace, O God. Panginoon, dalahin po namin na kami ay patuloy mong palakasin, palaguin sa pananampalataya, na kami ay lumalagong Kristiyano, na kami ay maging mature, na kami ay maging katulad mo, being a Christ-likeness of our God. Salamat po, O Diyos, sa na nag-hit ko, na nagtuturo sa amin. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, we can pray.
Salamat po sa mensaheng tinanggap natin. Naunawaan po ninyo yung mensahe ngayon? Yes. Naunawaan po mabuti? Yes. Amen. Kung ganun po, handa tayong sumunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Ulitin ko lang po yung sinabi ni Brother Danny na sa John 15 verse 16. Ulitin lang po natin. John chapter 15 verse 16. John chapter 15 verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you. John chapter 15 verse 16 po. Para makita ng lahat. So, sinasabi po ng Panginoon doon, hindi kayo ang pumili sa Panginoon. Kayo ay pinili ng Panginoon. Are you there? Yes. Tayo ay pinili ng Panginoon. Para ano? Para mamunga. Dahil nadinig na natin ang magandang balita, tinanggap natin ang Panginoong Jesus as Lord and Savior of our lives. Tayo ang kausap ng Panginoon. Na hindi tayo ang pumili sa Kanya, pero ang Diyos ang pumili sa bawat isa sa atin. Para tayo ay mamunga. At ang iyong mga bunga ay mapanatili. Ibig sabihin po, dahil sa naniwala ka sa salita ng Diyos, tinanggap mo siya as Lord and Savior of your life, binigyan ka ng tungkulin ng Panginoon. Binigyan ka ng tungkulin para maging kagamit-gamit. Sabi nga po, meron tayong talento na ibinigay ang Panginoon sa atin. Bawat isa po sa atin may talent. Naniniwala kayo doon? Yes. Bawat isa sa atin ay may talento na ibinigay ang Panginoon. At ang talento na yon ay gagamitin sa paglilingkod sa Kanya. Unang-una po sa Panginoon, bago sa ating mga susunod na pangangailangan pa. Ang talento na yan ay ibinigay ng Panginoon sa Kanyang mga anak. Tayo yung mga anak niya. Sapagkat tinanggap natin siya, naniwala tayo sa ginawa niya sa bundok ng Kalbaryo para tayo ay maging karapat-dapat at maalis ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya as Lord and Savior of our lives. Dahil sa tinanggap mo na siya at ikaw ay anak niya, inuutusan tayo ng Panginoon na humayo at ipamalita ang magandang balita ng buhay mo. Na tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito po ang sinasabi, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you. Inordina ka rin ng Panginoon that you should go and bring forth fruits. Ano yung prutas na yon? Yun ang mga babahaginan mo na magandang balita kung paano ka naligtas. And that your fruit should remain. Mananatili ang bunga mo. That whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Ang Panginoong Yesus mismo ang nangungusap sa atin. Tayo po ay mayroong tungkulin. Kaya, dahil doon sa talentong ibinigay niya, tayo ay may katungkulan na dapat gawin upang ihatid ang magandang balita. Yung sinasabi po sa Matthew 28:19-20, go ye and preach the gospel. Go ye and preach the gospel. Kanino po? Unang-una, sa mga kakilala mo, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa mga malalapit sa iyo, or sa kaibigan ng kaibigan mo. Kaya napakaganda po na nasa cell group tayo. Dito po sa loob ng cell group, nagkakaintindihan, nagmamahalan, nagkokonti lamang kayo. Dito po, hindi kayo makakapagtanong sa preacher. Pero sa cell group, maunawaan niyo po ang lahat. Dahil sa makakapagtanong kayo kung ano ang dapat gawin, kung ano sinasabi ng mensahe, kung ano ang dapat ninyong malaman pa, malalaman niyo po yun sa cell group. Dito po, nagsisimula ang paglago ng isang tao. Kung meron siyang kausap na nagbabahagi sa kanya, at ikaw rin ay nagbabahagi, yung nag-uusap-usap kayo, nagkakaunawaan, nagpapanalanginan,
nagpapalakasan para maging kagamit-gamit. Yun po ang talentong ibinigay sa atin ng Panginoon. Unang-una ang makapagbahagi. Dahil doon sa talento, that you should go and bear fruit. Mamumunga ka ng kaluluwa rin. Dahil ibabahagi mo kung paano ang kaligtasan ay nakarating sa iyo. So, ang kausap po ng Panginoon ay lahat ng mga tumanggap sa Kanya as Lord and Savior of their lives. Dahil hindi po kausap dito, yung hindi pa sumasampalataya sa Kanya at hindi pa tinanggap ang ginawa ng Panginoong Yesus doon sa bundok ng Kalbaryo. So, lahat po na tumanggap sa Panginoong Yesus ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Ang kaibahan po ng mananampalataya sa hindi mananampalataya ay ito. Ikaw ay merong access sa Panginoon. Makakatawag ka tuwing magkakasala ka, makakalapit ka sa Panginoon. Yung hindi po nakakatanggap pa, wala silang access dahil hindi sila kilala pa ng Panginoon. So, sa tao na tumanggap sa Kanya, napakalaki po ng iyong kalagayan sa harapan ng Panginoon. Every time that you nagkasala ka, makakalapit ka sa Panginoon para ikaw ay patawarin sa anumang kasalanan na nagagawa natin. Kaya, napakaganda po ng isang mananampalataya. Being a Christian at bilang isang tinawag ng Panginoon na magbahagi ng magandang balita, it's not just a good idea na makapaghatid ka ng magandang balita. It is a command or ipinag-uutos yun ng Panginoon. Ano po yung command? Utos. Utos para sa atin na mananampalataya na tayo ay humayo at magkaroon ng bunga at ang iyong bunga ay manatili. At anumang hingin mo sa Panginoon kapag nangyari ang mga bagay na ito ay ipagkakaloob sa iyo. Yun po ang pangako. Yun po ang pangako sa atin. Kaya sa bawat isa sa atin ay nasa loob ng self-growth. Lalo po tayong lalago, lalo natin nauunawaan kung anong ibig sabihin ng Panginoon na to be a growing Christian. Pero sa mga sandaling ito po, kung meron po dito sa atin, hindi pa nakatanggap sa Panginoong Jesus as Lord and Savior of their life, isa pong imbitasyon ang inaanyaya na ang pang-anyaya namin sa inyo na kung meron po rito sa ating kalagitnaan na hindi pa nakakakilala o nakatanggap sa Panginoong Jesus, please come forward. Magagalak po kami na ipakilalang mabuti ang Panginoong Jesus at ang ginawa niyang pagliligtas sa bawat isa sa atin nung mamatay siya sa bundok ng Kalbaryo. Sige po, forward lang po tayo dito. Tayo po na nasa upuan, panalangin po natin ang mga kapatid na narito sa atin. More than seek and come for
Sa mga nasa Facebook Live po, kung merong nais tumanggap sa Kanya as Lord and Savior of their life, sabihin po ninyo, Panginoong Jesus, salamat po sa araw na ito na ako ay tinawag mo, isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Pero sa oras na ito, naniniwala ako sa ginawa mo sa bundok ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng tao. Kaya pinubuksan ko ang aking puso, inaniyan kitang pumasok sapagkat tinatanggap kita as Lord and Savior of my life. Salamat po sa biyayang ito, sa iyo ko binibigay ang aking buhay. At maraming salamat po sa biyayang ito ng kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you. Praise God. Oh, glory. Now, it's a blessing time naman po para po sa atin. Ito ang oras para naman po tayo ay mag-act kung ano ang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Tawagin ko po si Sister Eva para po sa song opening habang hinahanda po natin yung ating mga tithes and offering.
me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way one day at a time. Do you remember when you walked among men? Little Jesus, you know if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shelving, that's crowded my mind. So for my sake, it's me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way one day at a time. Lord, help me today, show me the way one day at a time. Lord, we love you. Praise God. Ayan po ang isang talent na bigay ng God. Kaya alam ko rin po, ang bawat isa sa atin ay may talent kung saan man kayo at tayo nararapat. Praise God. Ngayon po, hinihiling ko po na ituon po natin yung ating mga kamay sa mga kaloob na ito, sa mga ikapong na ito, O God. Lord, salamat po. Salamat po, O Diyos, sa privilege, O God, na kami nga po, O Lord, ay nakakapagkaloob, nakakapagbigay. Salamat po sa mga blessings na ito, O Diyos. Dalangin nga po namin na kayo po, O God, ang mag-stretch nito upang marami pang kaluluwa ang maabot. At gayon din naman, higit na mapatatag, mapalawak ang gawain mo na ipinagkatiwala dito sa Prisco area. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak. Ibayang pagpapala nawa ang pagkaloob mo. Muli, O God, sa iyo lamang namin tinataas ang lahat. Parangal pa po'y pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. At ang announcement po natin, patuloy ko nag-i-invite ang ating pong, meron po tayong mentoring na ginaganap dito every Tuesday. Sayang naman po, imbitado kayo kay Bishop po. Siya po ang nagme-mentor sa bawat isa doon. Every Tuesday, alas 10 po ng umaga, kay Bishop Edgar Pukot po. Talaga po, puno-puno po ng
kaalaman at karunungan. Hopefully po na makalating kayo. Libre naman po yun. Glory to God. At ngayon po, inaanyayahan ko na po ang ating pong praise and worship team para po sa ating recessional. Pagkatapos po nun, meron po tayong cell group pang gaganapin. Praise the Lord. Tumayo na po tayong lahat para po sa ating recessional. Amen. Muli po natin awitan ng Panginoon. Amen. Just a moment when you set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Hey! Oh, how beautiful, how beautiful is your love. Is your love. Oh, how glorious, how beautiful is your power. What's your cross that saved me and rescued me? Just a moment there, and set me free. Hey! I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, with a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. And with a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. And rescued me. Just a moment there, you set me free. That saved me. That saved me. That rescued me. Just a moment there, you set me free. Glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus, I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus.
Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Muli, dakilang Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa mga bagong kaluluwa na tumanggap sa iyo as Lord and Savior of their life. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga buhay. Maraming salamat po maging sa mga nasa Facebook Live. Dalangin po namin kung anong pagpapala ang binigay mo sa amin, ganong pagpapala rin ang makarating sa kanila. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala, kalakasan, kapayapaan, kagalingan. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagpaparangal at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. And everybody say, Amen! Sige po, punta po tayo sa ating mga cell groups po. Opo, bali po yung bago, yung isa pong abot. Ito po kayo, kasama na.